Isang maulap na hapon sa kanilang huling taon sa high school. Magkasama sina Jay at Noah sa isang park, tulad ng kanilang nakagawian tuwing linggo pagkatapos ng klase. Hindi malayong nakatanaw ang dalawa sa mga puno at ang mga bata sa malapit na playground. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang mundo nila ay tila nagiging mas maliit at mas malapit sa isa't isa. Si Jay, ang palakaibigan at masayahing kabarkada, ay nagkukwento tungkol sa nangyari sa kanilang klase sa chemistry. Si Noah, tahimik at may mabigat na utak, ay nakikinig lang, ngunit may kakaibang pansin na hindi matukoy. Kahit na magaan ang usapan, may isang hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito tulad ng mga nakaraang linggo. Naku, sana hindi ako mapahiya sa quiz mamaya, sabi ni Jay habang nagbabalik tanaw sa mga nangyari sa klase. Si Noah ay nagbigay ng mahinang ngiti, ngunit may tila hindi tamang pakiramdam sa kanyang puso. Ipinagpatuloy ni Jay ang kwento, ngunit hindi na makapokus si Noah sa mga salita. Ang mga mata ni Jay ay laging kumikindat ng may kasiyahan, ngunit sa mga sandaling iyon, hindi maiwasan ni Noah ang mag-isip kung ang tingin na iyon ay may mas malalim na kahulugan. Jay, may mali ba? Tanong ni Noah habang pinagmamasdan ang kaibigan. Medyo malayo ang tingin. Wala. Bakit? Sagot ni Jay, hindi iniiwasan ang mga mata ni Noah. Ngunit sa kabila ng sagot na iyon, may mga palihim na galaw sa katawan ni Jay na hindi nakakaligtas sa mata ni Noah. Ang hindi makatingin ng diretso. Ang mga daliri na magaan ang galaw. Parang may pinipigilang emosyon. May tila isang pader na nag-uumalinsunod sa kanilang likod. Isang pader na hindi nila kayang buwagin. Parang hindi kita nakikilala minsan, sabi ni Noah, hindi sigurado kung tama ba ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Si Jay ay napatigil. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanya. Hindi mo ba ako kilala? Tanong ni Jay, isang ngiti na parang may itinatagong bigat. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, may isang tanong na tila naglalaban sa kanyang isipan. Baka ikaw na ang hindi nakikilala sa akin, Noah. Nagpatuloy ang mga sandali ng katahimikan. Hindi nila alam kung saan pupunta ang usapan, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang isang bagay ay malinaw sa kanilang dalawa. Ang pakiramdam na hindi nila kayang ipaliwanag, ang pakiramdam na nararamdaman nila sa isa't isa, isang nararamdaman na hindi pa nila kayang kilalanin. Gabi na at magkasama pa rin sina Jay at Noah. Sa bahay ni Noah, nagkukwentuhan sila habang magkasama sa sofa. May daladalang ilang snacks at soft drinks. Maasim ang amoy ng chips at may kakaibang lamig sa hangin mula sa bukas na bintana. Ang liwanag ng lampara sa isang tabi ay nagbigay liwanag sa mga anino ng kanilang mga mukha. Ang mga kwento ni Jay ay napakaingay, ngunit si Noah ay tahimik lang. Ang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ni Jay. Habang nagkukwento si Jay tungkol sa isang biro na sinabi ng kanilang guro kanina, napansin ni Noah na hindi na siya nakikinig sa kwento. Hindi niya maiwasang tignan si Jay ng matagal, ang paraan ng pagkilos ng mga kamay ni Jay habang nagsasalita. Ang hindi malilimutang mga ngiti na lagi nitong ibinibigay sa kanya. Tila ba may isang bagay na lumilipad sa hangin, isang uri ng sensasyon na hindi niya kayang ipaliwanag. Nagpatuloy si Jay sa kwento. Hindi alam na si Noah ay may ibang iniisip. Isang pagkakataon, nang mag-abot sila ng mga snacks, magkasabay nilang nahawakan ang isang bag ng chips. Si Jay ay parang hindi alintana sa nangyari, ngunit si Noah, sa kanyang mga kamay, naramdaman ang bigat ng mga daliri ni Jay. Para bang may electric shock na dumaan mula sa kanyang kamay patungo sa kanyang dibdib. Ang mga mata ni Noah ay parang na-stuck sa mga kamay ni Jay at para siyang nawala sa oras na iyon. Noah, okay ka lang? Tanong ni Jay. Ang tono ng boses nito medyo nag-aalala. Hindi sumagot si Noah agad. Tumingin siya kay Jay, ngunit hindi na niya magawang magsalita. Hindi na niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman niya. Hindi lang basta pagkamangha, kundi may isang bagong pakiramdam na may kasamang kaba at kaligayahan. Oo,
Okay lang, sagot ni Noah na may kalituhan sa kanyang boses. Agad siyang umiwas ng tingin, nagkukunwaring walang nangyari. Nagpatuloy si Jay sa pagkwento, ngunit may hindi maipaliwanag na katahimikan na bumabalot sa kwarto. Si Noah ay tahimik lang, pinipilit kalmahin ang sarili. Hindi na niya alam kung ito ba ay isang normal na bagay na nararamdaman ng magkaibigan o kung ito ay isang senyales ng mas malalim na bagay na hindi pa nila kayang tanggapin. Habang si Jay ay abala sa kwento, si Noah ay muling napatingin sa kanyang mga mata. At sa mga oras na iyon, ang titig na iyon ay hindi na tulad ng dati. May isang bahagi sa kanya na tila nagsasabing, "May nararamdaman ako para sa iyo." Isang iglap lang. Si Noah ay tumayo mula sa sofa, sabay sabing, "Gusto ko lang maglakad-lakad, Jay. Sandali lang." Hindi na naghintay ng sagot. Agad siyang tumungo sa pintuan ng kanilang bahay at lumabas. Si Jay, na iniwan na mag-isa sa sala, ay nagulat. Hindi maintindihan ang reaksyon ni Noah. "Ano yon? Bakit kaya siya umalis?" Tanong niya sa sarili. Ang mga mata ay puno ng kalituhan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang pakiramdam si Jay na siya mismo ay hindi rin kayang ipaliwanag. Si Noah, na naglalakad sa kalye, ay pinilit kalmahin ang sarili. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. Ang mga kamay ay nanginginig. Bawat hakbang na ginagawa niya ay parang may gustong magbukas sa kanyang sarili. Pero hindi pa niya kayang tanggapin ang nararamdaman. Sabi niya sa sarili, "Hindi ito pwede. Hindi ito pwede." Ngunit sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, alam niyang hindi na siya pwedeng magtago pa. Kinabukasan ng umaga, sa school, nagkita sina Jay at Noah sa koridor. Hindi gaya ng dati, parang may invisible wall na naghihiwalay sa kanila. Si Jay, palaging masayahin, ay mas tahimik ngayon. Si Noah naman, hindi maiwasang maiwasan ang mga mata ni Jay, takot na magtagpo muli ang kanilang mga titig. Habang naglalakad sila, magkalapit pero may layo. Si Noah ay nagmamadaling tumingin sa ibang direksyon tuwing magtataas si Jay ng kanyang ulo. Parang may isang bagay na hindi maipaliwanag na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang pagkakaibigan nila, na matagal na nilang tinuturing na walang hirap, ay nagiging komplikado, nagiging mabigat. Sa klase, si Jay ay tila abala sa mga kwento. Ngunit ang mga mata niya ay madalas na dumaan sa direksyon ni Noah. Si Noah, na palaging tahimik, ay hindi makatingin kay Jay. Hindi na sila katulad ng dati, hindi na ganong magaan. "Noah, kamusta? Parang ang tahimik mo ngayon," tanong ni Jay habang sinusubukan magsimula ng usapan. "Okay lang," tugon ni Noah, ngunit ang tono niya ay mas malamig kaysa karaniwan. Hindi siya komportable. Ang mga salitang ito, simple at walang laman, ay isang paraan lamang para takpan ang mga nararamdaman. Si Jay, na napansin ang pagbabago sa kanyang kaibigan, ay naguguluhan. "Alam ko na may nangyari kagabi. Hindi ka normal. Hindi ka ganyan," sabi ni Jay. Ang mga mata ay puno ng tanong at alalahanin. "Wala," sagot ni Noah. Mabilis na iniwasan ang mga mata ni Jay. "Wala akong nararamdaman." Ang mga salitang iyon ay parang tinik sa dibdib ni Jay. Hindi niya alam kung ito ba ay isang pagtatangka ni Noah na magtakip o isang simpleng paraan para hindi magkaroon ng komplikasyon sa kanilang pagkakaibigan. Hindi na niya maintindihan kung anong nangyayari sa pagitan nila. "Alam mo, Noah, kung may nangyari, okay lang. Hindi kita huhusgahan," sabi ni Jay. Ang tono ng kanyang boses ay naglalaman ng kababaan ng loob. Kung ano man ang nararamdaman ni Noah, nais niyang iparating na nandyan siya para dito nang hindi mag-aalala. "Wala nga," mariing sagot ni Noah. At sa mga salitang iyon, hindi siya tapat. Alam niyang nagsisinungaling siya pero hindi niya kayang aminin ang totoo. "Okay lang ako." Si Jay ay hindi kumibo. Nanatili silang magkatabi. Ang mga kamay nila ay malapit ngunit parang hindi magkasama. Ang mga salitang hindi nila kayang sabihin ay nagpapatuloy na tulad ng isang hindi natapos na usapan, isang usapan na pareho nilang tinatakasan. "Noah," tawag ni Jay. Ang mga mata nito ay hindi kumukupas sa kalungkutan. "Hindi ko kayang mawalan ka ng ganito.
Hindi ko kayang mawalan ng pagkakataon na maging totoo tayo sa isa't isa. Pero si Noah, sa kabila ng lahat, ay natatakot. Natatakot siyang aminin ang nararamdaman niya. Natatakot siya sa mga bagay na posibleng magbago. Natatakot siya sa pagkawala ng kanilang pagkakaibigan. Ayokong mawala tayo, Jay, sagot ni Noah. Ang tinig nito ay malambot at puno ng panghihinayang. Ayokong mawala ang lahat ng ito. Ayokong magbago. Si Jay, na naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon, ay hindi na kayang magsalita. Naramdaman niyang may pader na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Isang pader na hindi nila alam kung paano babanggain. Pareho nilang alam na may nararamdaman silang magkaiba, ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa kanilang mga puso. Ang oras na iyon ay napuno ng tahimik na usapan na hindi nila kayang ipaliwanag. Ang tanging bagay na natitira sa pagitan nila ay ang mga salitang hindi nila kayang sabihin at ang distansya na patuloy na lumalaki sa kabila ng lahat ng kanilang pagsubok na magsalita. Ilang araw ang lumipas at sa bawat pagdaan ng oras parang lumalayo na si Noah kay Jay. Hindi na sila gaanong nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama. Si Jay, kahit na may mga tanong sa puso, ay nagpatuloy sa pagpapakita ng kaligayahan at kasiyahan sa harap ng mga kaibigan. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ang mga tanong at pag-aalala ay patuloy na naglalaro. Isang hapon, habang naglalakad si Noah papunta sa school gate, nagkita silang muli ni Jay. Si Jay, na hindi nakatiis, ay nagpasya na makipag-usap kay Noah. Hindi na siya kayang magtago pa. Ang mga salitang hindi nasabi ay nagpapabigat sa kanyang puso at hindi na siya makapagpigil. Noah, tawag ni Jay. Ang boses nito ay may halong pagkabahala. Tumigil si Noah at tumingin kay Jay. Ang mga mata niya ay nagtatago ng mga alon ng emosyon. Jay, ano ba niyan? Tanong ni Noah, tila naguguluhan, ngunit hindi kayang gawing kalmado ang nararamdaman. Si Jay ay lumapit. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Hindi ko kayang maging magkaibigan lang tayo kung may nararamdaman ako para sa'yo. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa puso ni Jay. Hindi na kayang pigilin. Si Noah ay natigilan. Ang mga salitang iyon na matagal niyang iniiwasan ay tumagos sa kanyang puso. Bigla niyang naalala ang mga sandaling magkasama sila. Ang mga titig, ang mga galak, ang mga pagkatalo, at ang hindi maipaliwanag na kasiyahan kapag andyan si Jay. Ngunit hindi pa rin niya kayang tanggapin. Jay, wag mong gawing mahirap ang lahat, sagot ni Noah. Ang boses ay nagsisimula ng mag-alinlangan. Hindi ko kaya, baka mawala pa tayo. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyo sa dibdib ni Jay. Ngunit alam niya, sa kabila ng lahat ng takot, ay kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang sabihin ang nararamdaman niya. Kung ang pagkawala natin ang magiging sanhi ng pagiging totoo ko, kung ang pagiging magkaibigan natin ay mawawala dahil dito, okay lang. Masakit. Pero masakit din kung magtago ako ng nararamdaman ko. Si Jay ay huminga ng malalim. Ang mga mata ay puno ng lakas. Noah, hindi ko kayang ipagpatuloy na hindi ko aminin sa iyo ang nararamdaman ko. Si Noah ay tumahimik. Walang salitang lumabas mula sa kanya. Ang mga mata nito ay naglalaman ng kalituhan at takot. Ngunit sa ilalim ng mga takot na iyon, may isang bagay na hindi niya kayang itago. Ang kanyang puso ay nagsimula nang magbukas sa posibilidad na baka may nararamdaman din siya kay Jay. Jay, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Umamin si Noah. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng tapat na pagkilala. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka mawala ang lahat ng ito kung sasabihin ko. Si Jay ay tumingin kay Noah ng malalim. Ang mga mata ni Jay ay puno ng malasakit at pangunawa. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari, Noah, pero hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko para sa'yo. At gusto ko ring malaman kung anong nararamdaman mo. Sa mga salitang iyon, may isang bagay na nagbukas sa puso ni Noah. Ang takot ay nanatili, ngunit ang lakas ng loob ni Jay ay nagbigay sa kanya ng kaunting tapang.
Jay! Umilaw ang mata ni Noah. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Siguro kailangan ko lang ng oras. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pero hindi ko kayang mawalan ka. Ang mga salitang iyon ay tila isang pasya na nagbigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang pagkakaibigan. Ang takot ay naroroon pa, ngunit ang nararamdaman nilang dalawa ay hindi na kayang ikubli pa. Hindi nila alam kung anong mangyayari, ngunit sa pagkakataong iyon, parehong naramdaman nilang tama ang hakbang na ginawa nila. Makaraan ang kanilang pag-uusap, naging magaan ang pakiramdam ni Jay. Hindi man nila alam kung anong magiging resulta ng kanilang mga salita. Ramdam niya ang kaluwagan ng paglabas ng katotohanan mula sa kanyang puso. Ngunit kay Noah, iba ang nararamdaman. Ang takot ay patuloy na sumunod at ang bigat ng pag-aalala ay tila nagpatuloy sa bawat araw na lumilipas. Sa susunod na mga araw, nagkakasama pa rin sila pero may hindi may paliwanag na distansya. Si Jay ay patuloy na sinusubukang mapalapit kay Noah, ngunit si Noah ay palaging umiwas. Hindi pa rin siya makapagsalita ng buo. Ang mga galak at tawanan nila ay nagiging bihira at ang mga sandaling magkasama ay puno ng katahimikan at hindi pagkakaunawaan. Isang hapon, nagkita sila sa isang cafe, nag-uusap ukol sa mga klase at mga proyekto. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanila ay parang may mga bigat na nakaangkla. Wala silang magawa kundi magsalita tungkol sa mga bagay na hindi tunay. Jay! Nagsimula si Noah, ngunit ang tinig nito ay mahina, parang may kagalakan at takot sa kanyang mga mata. Alam mo, hindi ko pa kayang tanggapin ang lahat ng sinabi ko. Tumingin si Jay kay Noah. Ang mga mata ay naglalaman ng unawa. Walang problema, Noah. Hindi ko minamadali ang lahat. Sa totoo lang, alam ni Jay na hindi magiging madali para kay Noah at hindi rin madali para sa kanya. Alam niyang may mga bagay na kailangang harapin, mga takot at mga insecurities. Hindi ko alam kung paano ako maghaharap sa mga nararamdaman ko. Patuloy ni Noah, ang mga mata ay puno ng kalituhan. Parang mas madali kapag wala akong iniisip na ganito, pero hindi ko kayang magtago pa. I'm just so scared, Jay. Ang tinig ni Noah ay nagiging mas mahina at sa kabila ng mga salitang iyon, nararamdaman ni Jay ang tunay na takot na namumuo kay Noah. Si Jay ay tumahimik sandali pagkatapos ay ngumiti ng malumanay. Walang madali sa simula, Noah. Alam ko, pero hindi ko kayang maghintay na mawala ka lang. Hindi ko kayang mawalan ng pagkakataon na maging totoo sa'yo. Ang mga mata ni Jay ay puno ng malasakit at pangunawa. Alam niyang takot na takot si Noah at hindi madali para dito ang pagharap sa mga nararamdaman. Hindi ko kayang mawala ang pagkakaibigan natin, Jay. Sagot ni Noah. Ang boses ay puno ng pasakit. Kung magbago ang lahat, masakit. Masakit, Jay. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa atin. Sagot ni Jay. Ang tinig ay puno ng pagkabigo at kahinaan. Pero ang takot na mawala ka at hindi maging tapat sa'yo, iyon ang pinakamalaking takot na nararamdaman ko. Kung magbago ang lahat, at least naging totoo tayo. Habang nag-uusap sila, ramdam ni Jay ang kabigatan sa bawat salita ni Noah, ang bawat takot na hindi pa kayang alisin ng oras. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang mga mata ni Jay ay nagsasalita ng malasakit at pag-asa. Hindi ko alam kung anong magiging resulta nito, Noah, pero ang mahalaga ay magpapatuloy tayo ng buo. Hindi tayo kailangang magmadali, hindi tayo kailangang magtakip. Pero nandyan ako para sa'yo, handa akong maghintay. Si Noah ay tumahimik, ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Pero sa kabila ng lahat ng takot na umiikot sa kanyang isipan, sa bawat salita ni Jay, unti-unti niyang nararamdaman ang magaan na pakiramdam ng pagiging tapat sa isa't isa. Jay, salamat, mahina niyang sabi. Hindi ko pa alam kung paano, pero salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na mag-isip. Ang mga salitang iyon ay parang isang maliit na hakbang patungo sa pagiging totoo. Ang mga takot ay naroroon pa rin.
Ngunit unti-unting nawawala ang mga pader sa pagitan nila. Alam nilang marami pa silang kailangan harapin. Ngunit sa ngayon, natutunan nilang magtulungan, magtiwala sa isa't isa, at magpatuloy kahit na mahirap. Gabi, sa rooftop ng school, kung saan madalas tumambay ang mga estudyanteng gustong mapag-isa. Tahimik ang paligid, may kalat-kalat na ilaw mula sa mga pose sa baba, at malamig ang hangin. Doon nagkasariling lakas ng loob si Noah na yayain si Jay. Jay, punta tayo sa taas mamaya. Kailangan ko lang ng hangin. Nagulat man si Jay, agad siyang sumang-ayon. May kutob siyang may gustong sabihin si Noah. O baka gusto lang nito ng katahimikan. Pareho lang nilang kailangan yon. Sa rooftop, nakaupo sila sa malamig na sahig. Magkatabi pero hindi magkalapit. Parehong nakatingin sa langit kung saan ang mga bituin ay parang tahimik na saksi sa mga hindi nila kayang sabihin. Walang nagsalita sa unang ilang minuto. Hanggang sa si Noah ang unang bumasag ng katahimikan. Minsan iniisip ko, paano kung hindi tayo nagkakilala? Mahina ang boses niya, parang binubulong sa hangin. Siguro mas madali lahat. Tumingin si Jay sa kanya, pero hindi agad nagsalita. Alam niyang hindi pa tapos si Noah. Kasi sa tuwing kasama kita, may kasamang takot. Pero sa tuwing wala ka, mas takot ako. Tumawa si Noah, pilit. Ang gulo, di ba? Hindi, sagot ni Jay. Hindi siya magulo. Totoo lang. Tumahimik silang muli. Ang ingay ng hangin at ang mga dahong nalalaglag sa bubong ay tila mas malakas kaysa sa kanila. Ngunit kahit walang salita, may koneksyon. Parang sinisigaw ng puso nila ang lahat ng hindi nila kayang ipahayag. Jay, mahinang tawag ni Noah, sabay tingin sa kanya. Noong sinabi mong handa kang maghintay, hindi ko akalaing totoo yon. Akala ko, lalayo ka. Hindi ako lalayo, Noah. Sagot ni Jay, diretso sa mata. Kahit masaktan pa ako, mas pipiliin kong manatili kung nandyan ka rin. Dahan-dahan, tumingin si Noah pababa, waring nilulunok ang kaba. Hindi pa rin ako sigurado sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ito ba talagang yun o dahil lang sa takot mawalan ka. Minsan hindi agad klaro ang damdamin, sagot ni Jay. Pero alam mong may nararamdaman ka, kahit hindi pa buo. Muli, natahimik si Noah. Pero sa gabing iyon, dahan-dahang isinandal niya ang ulo niya sa balikat ni Jay. Walang salita, walang paliwanag. Basta, tahimik na sandali. Nagulat si Jay pero hindi siya gumalaw. Hinayaan niya lang. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kahit wala pang tiyak, kahit wala pang sagot, may pag-asa. Sa ilalim ng malamig na hangin at tahimik na langit, may dalawang pusong natutong maghintay, makinig, at magmahal sa gitna ng takot. Lumipas ang mga linggo mula noong gabing iyon sa rooftop. Wala pang malinaw na label, walang usapang tayo na. Pero may bago sa pagitan ni Noah at Jay. Isang tahimik na paglapit, isang dahan-dahang pagkakaintindihan. Sa school, hindi na sila katulad ng dati. Hindi na palaging magulo at puno ng tawanan. Pero mas malalim na ang bawat sulyap. Mas may laman ang bawat ngiti. May mga pagkakataong naghahawak sila ng braso habang naglalakad o kaya'y nauupo ng magkadikit habang kumakain. Walang nagtatanong, walang nagpapaliwanag. Isang araw, habang nag-aaral sa library, lumapit si Jay kay Noah na tahimik na nagbabasa. May gusto akong sabihin. Mahina niyang bulong, sapat lang para marinig ni Noah. Tumingin si Noah, bahagyang kinakabahan. Ano yun? Ayoko na lang maging tanong kung ano ba talaga tayo. Tumigil si Jay sandali, huminga. Pero hindi rin kita pipilitin. Gusto ko lang malaman kung handa ka na ba? Tahimik si Noah. Hindi agad sumagot. Tumingin siya sa mga mata ni Jay parang naghahanap ng kumpirmasyon kung totoo ba ang naririnig niya. Jay, simula nung sinabi mong hihintayin mo ako, napaisip ako araw-araw. At siguro, hindi pa rin ako sigurado sa lahat. Umiling siya ng bahagya, saka humiti ng kaunti. Pero sigurado ako sa'yo. Napatigil si Jay. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa.
Ang puso niya ay parang sabay na lumundag at bumagal. "So?" tanong niya, halos pabulong. Tumango si Noah, seryoso pero may kaunting saya sa labi. "Hindi pa ako handa sa lahat, pero kung okay lang sa'yo, gusto kong simulan, kung ano man 'to, sa dahan-dahan, tayong dalawa." Hindi napigilan ni Jay ang ngumiti, yung tipong ngiti na punong-puno ng ginhawa, ng saya, ng pag-ibig na matagal nang kinikimkim. "Walang problema sa dahan-dahan, Noah, basta kasama kita." Sa unang pagkakataon, magkahawak na silang kamay sa ilalim ng mesa. Walang may alam, walang dapat ipaliwanag. Ang mahalaga, nagsimula na sila. Sa dahan-dahan, sa totoo, sa kanila lang muna. Graduation Day. Mainit ang sikat ng araw, puno ng mga ngiti, luha at yakap. Lahat ay nagkukuwentuhan ng mga alaala, nagpaplano ng bagong simula, at nagbabaon ng mga huling sandali ng pagiging estudyante. Si Jay at Noah, magkatabi sa hanay ng mga magsisipagtapos, parehong nakangiti pero may iniingatang bigat sa dibdib dahil pagkatapos ng lahat ito na ang dulo ng isang yugto. Pagkatapos ng seremonya, nagkita silang dalawa sa isang gilid ng gym, malayo sa ingay ng mga taong nagse-celebrate. "So, eto na yun," bungad ni Jay. May ngiti sa labi pero may lungkot sa mga mata. Tumango si Noah, tahimik na nakatingin sa paligid. "Ang bilis, no? No, parang kailan lang, pinag-uusapan lang natin yung lunch break. Tapos ngayon, magka-college na tayo, magkaibang school pa." "Oo," sabi ni Jay. "Pero hindi ibig sabihin tapos na ang tayo." Napatingin si Noah, tahimik, pero may kinang sa mata. Hindi na siya yung dating Noah na puno ng takot. Ngayon, kahit may pangamba, alam na niyang kaya niyang pumili at kaya niyang tumaya. "Jay," malumanay niyang sabi, "hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin sa college. Baka maging busy tayo, baka minsan mahirap, baka may mga pagsubok pa." "Alam ko," sagot ni Jay. "Pero handa akong labanan lahat yon, basta hindi mo ako bibitawan." Huminga si Noah at sa wakas, ngumiti siya ng buo, yung ngiti na nagsasabing kaya na niyang ipaglaban ang nararamdaman. At sa gitna ng maraming tao, sa isang ordinaryong hapon ng pagtatapos, siya ang unang humawak sa kamay ni Jay. Hindi na palihim, hindi na sa ilalim ng mesa. Ngayon, buong tapang, "Hindi kita bibitawan." Sa unang pagkakataon, niyakap nila ang isa't isa. Mahigpit, tahimik, totoo. Parang lahat ng sakit, takot at tanong ay nabura ng yakap na yon. At sa huling sandali bago sila maghiwalay ng landas, sabay silang lumingon sa paaralang naging saksi sa kanilang kwento. At habang naglalakad palayo, magkahawak ang kamay, alam nilang ito pa lang ang simula. Minsan, hindi kailangang madaliin ang pag-ibig. Minsan, mas masarap yung dahan-dahan, yung totoo, yung pinaglaban. Tulad ni Noah at Jay, kahit saan kadalhin ng buhay, basta't may isang taong handang maghintay, sumabay, at manatili, sigurado ka, sa dulo, sila rin. Sa wakas, sila rin.